After kong i-review si Infinix Xpad, I realized na hindi ko masyadong napakita yung performance niya pagdating sa gaming. Kaya sa video na to, yun yung ipopokus natin. Start tayo sa Mobile Legends. Naka-performance mode na and dinisplay ko na din yung FPS meter para makita natin kung kaya niya bang i-handle yung Mobile Legends. Sa settings ng ML, hanggang high lang yung frame rate and graphics. Ito naman yung performance niya in-game. Sa umpisa ng laro, wala kang ma-encounter na kahit anong issue. And kung mapapansin nyo, stable naman yung FPS niya and hindi nag stutter kahit nagka-clash. From start to end, hindi nagbago yung performance niya. Masasabi ko na good siya for Mobile Legends. Next natin tong si ODM. Check natin yung loading time niya. So ayun, hindi naman ganun katagal. Sa settings, hanggang medium lang yung graphics quality at high naman sa frame rate. In-game performance nga, 40 yung max FPS and 31 yung pinakamababa. Tinest ko din yung gyroscope. Accurate naman siya every tilt and turn mo. Sa PUBG, sinet ko lang sa HD yung graphics and high naman para sa frame rate. In-game, 27 yung pinakamababa na nakita kong FPS and 30 naman yung max. Good naman yung experience ko while playing and na-enjoy ko din talaga maglaro ng PUBG dito dahil malaki yung screen. Tinest ko din tong Genshin Impact and ito yung settings. So overclock na daw but still gusto ko pa din makita yung performance niya pag ganito yung settings. Playable naman and nagsi 60 FPS. Yun nga lang, kapag masyado nang madami yung nangyayari, bumababa siya sa 29 FPS. Pero looks decent naman. I mean, may enjoy mo pa din. Mataas din kasi talaga yung graphics na nire-record ni Genshin Impact. So kung gusto mo ng mas smooth, pwede man siyang iset to lowest settings. Mas prefer ko lang talaga laruin to kapag high settings. Sa Warzone Mobile, ito yung settings. Kung mapapansin nyo, nakaset na sa high yung graphics. But still, very low pa din yung available sa visual quality. Sa tingin ko, hindi abot na Xpad yung required specs ni Warzone Mobile. Kaya very low lang talaga yung available. Sa in-game performance, 21 to 30 yung nakikita kong FPS niya. Okay naman siya, hindi ko lang masyadong na-enjoy kasi kita mo na malabo at dahil nga malaki yung screen nito, mapapansin mo talaga na hindi sharp yung details.
Next naman natin tong Punishing Gray Raven. Sinet ko sa best yung settings niya, and ito yung naging performance. Okay naman siya at kita naman na kaya niyang i-handle kahit naka-max yung settings. Sa Wuthering Waves naman, resolution lang yung sinet kong high sa settings. The rest, naka-low na. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-smooth. At kita din naman na bumababa ng 15 yung FPS. Kaya nilow ko na yung resolution. Medyo naging okay naman, but still, kita pa din na hindi siya smooth. And dahil nilow nga natin yung resolution, naging malabo yung display. For me, kung 16GB yung memory nitong XPad, kaya niya tong i-handle. Medyo bitin din kasi talaga yung 8GB para sa mga gantong laro. Since may nag-request ng Honkai Impact 3, itetest natin siya. So sinet ko sa high yung settings, 60 na din para sa frame rate. And ito yung performance niya. Kita naman natin na nag-FPS drop siya kapag bago yung map. Reason, nire-render niya pa yung details. After naman nun, nagiging smooth na ulit. Kaya kung gusto mo na mas mabilis yung pag-render, I suggest na babaan yung settings. Pero para sa akin, kaya naman niyang i-handle kahit naka-max settings. So, depende na lang talaga sa'yo. Tinry ko na din tong Honkai Star Rail, and ito yung settings niya. Sa in-game, okay naman yung performance at masasabi ko na playable naman. Nag-FPS drop nga lang siya kapag masyadong mabilis yung animations and transitions. Pero para sa akin, di naman siya ganun ka big deal. Since di naman fast-paced games to, at malinaw din yung makikita mo sa display niya, kaya good talaga. Next natin tong Earth Revival. Overall settings niya, sinet ko sa excellent, and ito yung naging performance niya. As you can see, okay naman siya, and even na bumababa yung FPS niya, still, playable naman siya. Ang nakikita ko lang na issue dito, hindi ganun ka-sharp yung text niya. But overall, okay naman para sa akin. Dito naman sa Car Street, masasabi ko na hindi talaga para sa XPad yung game na to. Tinest ko siya with these settings and makikita natin na hindi siya smooth. Kaya binabaan ko. After kong babaan, medyo naging okay naman. Pero for me, sa ganitong type ng laro, hindi dapat ganito yung FPS. Depende na lang talaga sa'yo kung gustong-gusto mo siyang laruin. Last kong tinest tong Roblox at ito yung performance niya. Kita naman natin na smooth siya dito sa XPad and consistent din yung frame rate. Ayun nga, nakita na natin yung performance niya pagdating sa gaming. Para sa akin, kaya naman niyang i-handle yung mga games na madalas nating nilalaro. Though nagkaka-issue kapag naka-high yung settings, but still, may option ka na babaan para maging smooth yung gameplay. So kung interested ka sa Infinix XPad, click na lang yung link sa baba. And bago matapos tong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagla-like, nagsusubscribe, at syempre sa nanonood. Thank you guys and I hope nakatulong ako sa inyo.